Bagamat sinasabi that Pangulong Duterte can be released on conditions na binanggit ko yung tatlo, yung UN Universal Declaration of Human Rights, yung United Nations International Convention on the Protection of Civil and Political Rights, yung ICC Rome Statute granting and allowing the right of the accused to avail of interim and conditional release for as long as there will be a custodial authority or custodial country that will be available para sa kanya, and mukhang available na. At ang pang-apat ay mukhang hindi na po magtutuloy-tuloy pa ang oposisyon ng prosecution. At ang panglima, hindi pala talaga mandatorily required. Salamat, Manong Eric, Roslyn Padrique. Hindi pala mandatorily required si Pangulong Duterte to be physically present. Kaya ito po dapat ang ginawa ni Torre at ni Marcos. Kung talaga sila po ay hindi nagtaksil at hindi para sa political persecution at political demolition ng Duterte Political Group, mandatory din po sana yon sa Rome Statute na dapat ipinresenta sana si Pangulong Duterte sa isang local court kung saan siya kinuha. Ibig sabihin, kung Villamor Air Base, Pasay yan. At doon po sa local court kung sana ipinresenta siya at ginamit ng tama ni Torre ang kanyang utak, subalit dahil siya ay robot lamang ni Marcos at nila Romualdez, dapat po nagkaroon kaagad ng petisyon for urgent interim release sa local court pa lang sa Pasay. Kasi yan pala ay allowed. Yon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaigang kasamaan laban sa kabutihan at sadyang hindi magpapatalo ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Mukhang sunod-sunod na talaga ang malaking good news sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong na siyang tunay na minahal ng taong bayan. Matapos ang malawakang prayer rally all over the world para sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, ilang buwan na paghihintay ng taong bayan ay ito na ang malaking magandang balita na pinakaantay ng lahat na tila siyang gigimbal sa lahat ng kumakalaban at walang katapusang bumabatiko sa mga Duterte, lalong-lalo na ang mga taong nasa likod ng di umano'y sapilitang pagpapadala sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands para litisin sa dayuhang hukuman. Gobyerno nga ba ni Marcos Jr. tiyak na iiyak di umano dahil dating Pangulong Rodrigo Duterte tila sa wakas lalaya na. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang naging malawakang prayer rally all over the world para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagbunga na di umano ang paghihintay ng taong bayan, lalong-lalo na ang taga-suporta ng dating Pangulo. Ito na ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Mga malalaki at kilalang bansa handa na di umanong tutulong sa dating Pangulong Duterte. Base nga sa nakuhang impormasyon ni Ka Eric Cialis, isang bansang Malaysia na handang kumukop at tutulong sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang dinidinig ang kanyang kaso sa ICC. Lumabas din ang bansang Japan at Germany dahil ang kanyang dating asawa ay isang Pilipina-German. Ayon pa sa nakalap naming impormasyon, kaya pala andon si VP sa Malaysia. Tama lang para di nila madali si tatay kasi hawak ni Bangag ang lahat. Mahirap na. Yes, okay na kami basta safe lang si Tatay Diggs. My intuition suggests that VP ISD present in Malaysia may not be coincidental. It's possible that Malaysia is being considered as the potential host country. Kung saan man siya mananatili, alam kong di siya pababayaan ng Diyos dahil hindi pa tapos ang misyon na ibinigay sa kanya ni Lord. Humina man ang katawang lupa pero ang talas ng pag-iisip niya ay siyang gagana para i-guide ang kanyang alis to do their purpose at siya rin ang magbibigkis bigay ng pwersa sa masang Pilipino. For 2028, may panalo ang ating VP as President. I think they will release him before the NATO summit next week at The Hague wherein Trump will be attending. They know that the US has a lot of leverage against other countries to encourage them to withdraw support from ICC. Just my speculation. Don't crucify me if you think I'm wrong. You can speculate too.
Unquote. Narito naman ang malaking magandang balita sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at buong pagpapaliwanag ng isang magaling at solid DDS supporters na si Ka Eric Celis na siyang tila sumampal ng katotohanan sa lahat ng kumakalaban at bumabatikos sa mga Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi din po ni Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang petisyon na inihain before the chamber of the ICC na si Pangulong Duterte ay hindi naman po flight risk. Ibig sabihin po, bagamat siya ay papayagang ma-release, hindi naman siya tatakas. Of course, given his age at given his physical condition, hindi naman po siya ang tipo ng tao o individual na sa kanyang kalagayan ay magtatago pa at kanyang lalabagin ang kondisyon ng bansa na pumayag na siya ay magkaroon ng custodial residence outside of the Philippines habang didinggin pa ang kanyang kaso. Ibig sabihin po, bago isubmit itong petition for interim release or conditional release ni Pangulong Duterte, may nakausap na po na gobyerno, ang legal team at malamang pati ang pamilya ni Pangulong Duterte at lumalabas na baka isa lang sa mga bansa sa Southeast Asia na mayroon pong membership sa ICC o nagkakaroon ng Rome Statute recognition ang ICC as a Rome Statute member. At malabas ang isang bansa ay ang Malaysia. Lumalabas lang po ito. Hindi naman po ito ang naisaad na pagpapahayag ni Attorney Kaufman. So hindi po flight risk si Pangulong Duterte. At sa kanyang kalagayan po ngayon, mahirap na ang magtago pa siya. At lalabagin po niya ang diplomatic generosity ng isang bansa na magkukustody sa kanya habang siya po ay hindi mo na pababalikin sa Pilipinas dahil nandito po o nandyan sa Pilipinas ang mga akusasyon at ang mga akusado ang mga testigo na nag-aakusa sa kanya. So that is procedural preference na mas maganda kung outside of the Philippine territory muna or outside of the geographical scope ng teritoryo ng Pilipinas. So lumalabas nga po ang hint o idea na may possibility na ang Malaysia, which is an ICC affiliated country at isa siya sa member nation under the ICC Rome Statute, ay may possibility na pwedeng ito po ang maging custodial country kay Pangulong Duterte. At third, habang dinidinig po ang kaso ni Pangulong Duterte, hindi po required na siya ay maging physically present. Ito po ang sampal sa mukha ni Marcos at ni Romualdez at ng mga alipores nila. Hindi naman pala dapat si Pangulong Duterte ay ipinadukot, ipinatapon papunta sa ICC detention sapagkat under the rules ng Rome Statute, ang isang akusado ay mayroon pong karapatan at opsyon na hindi mo na i-remit o hindi mo na i-turn over sapagkat lalo na kung there is no condition of an imminent flight na magtatago siya o tatakas siya. Pwede palang hindi talaga physically nasa custody ng ICC detention facility si Pangulong Duterte kung hindi pinagtaksilan ni Ginoong Marcos si Pangulong Duterte at ipinadukot at ipinatapon upang illegal na ipadetini doon sa ICC. Mga kababayan, so it appears, sabi ni Attorney Kaufman, under the rules ng ICC chamber and even under the rights protected sa mga akusado sa anumang mga kaso na sakop ng ICC at ng Rome Statute, the person accused does not require for him or for her to be physically present during the ongoing trial. So, iyon po naging basis ng pag-submit ng petisyon na ito. Mga kababayan, kung kaya si Pangulong Duterte ay pwede po magkaroon ng possibility of early release na hindi na po iintayin pa ang pag-convene ng pre-trial sa September 2025. Okay? Pang-apat, sinabi po ni Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Pangulong Duterte, na may possibility po na hindi na mag-file ng oposisyon ang prosecution, yung mga piskal kung tawagin, sa ICC on the ground na ito naman po ay meritorious petition. Ibig sabihin, naaayon po ito sa Rome Statute, naaayon po ito sa Universal Declaration of Human Rights, naaayon po ito sa tinatawag natin na United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. So, malamang po ay nagkaroon na ng liaison work sina Attorney Kaufman kaya sa grupo ng mga prosecutors
bagamat si Chief Prosecutor ng ICC na si Kiram Khan ay on leave dahil sa kanyang kasong kinakaharap hinggil po sa sexual abuse or sexual related case of complaint, no, harassment ng isang staff niya, there are still the panel of prosecutors. At sinabi nga dito ni Attorney Kaufman na wala pong pagtutol initially. Hopefully, hindi po ito mamaniobra ng mga CPP, NPA, NDF, international network operators na itulak ang pagbigay ng oposisyon laban sa petisyon for interim release ni Pangulong Duterte, sapagkat pwede pong ito ay pagmumula ng delay. No, kasi ang sinabi ni Attorney Kaufman, as of the moment, the prosecution panel is hinting that they are not going to file an opposition to this petition or urgent motion for interim release of former President Duterte. Ba, maganda ito. Iiyak nito ang mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na atat na maipapakulong si Pangulong Duterte, bagamat they cannot produce solid evidence kung ano talaga ang krimen nila, sapagkat sinasabi nilang 30,000 almost ang napatay o pinapatay ni Pangulong Duterte, kaya naging crimes against humanity ito, nag-induce ng mass murder daw si Pangulong Duterte, samantalang 43 lang ang kanilang na-produce na affidavit at mga testigo, at sa 43 na ito, 19 ay noong alkalde pa si Pangulong Duterte sa Davao City. Hindi pa siya bahagi ng pagiging Pangulo ng bansa. So there is really a weak evidence and there is really a question of lack of jurisdiction. Pero ang lahat ng ito po, dahil ang Pilipinas, bagamat hindi nasakop ng ICC at hindi na tayo bounded by the Rome Statute na siyang salalayan ng pagkakaroon, ang Pilipinas po hindi sakop ng ICC technically and officially. Subalit, ang gobyerno ni Marcos ipinilit po ang tinatawag na state-imposed rendition upang si Pangulong Duterte po ay ma-take into custody ng ICC. Kaya siya nasa Netherlands ngayon. Pero under the Rome Statute, na nakasaad po doon na ang isang akusado ay hindi pala mandatorily required na dapat physically present habang dinidinig po ang kaso. So yun po ay isang protected right of an accused, at ginamit po yan sa petisyon. At mukhang iiyak nito si Cristina Conte, ang representante ng CPP, NPA, NDF na nagmamarunong na as if alam na alam niya ang lahat ng proseso tungkol sa ICC as sa Rome Statute, hindi naman pala siya kinikilala, mga kababayan. O sana asap ka, Eric, no, para sampal sa makapal na pagmumuka nito nila Marcos at nila Romualdez at pati na po nila General Diwata. Very clear paliwanag mo ka, Eric. Thank you, Storm Rider at Jing Siguro. So there is an imminent and high possibility of an immediate conditional release favorable to Pangulong Duterte should the opposition will not be submitted from the prosecution as earlier hinted out by Attorney Kaufman. No, ipinaliwanag ni Attorney Kaufman na mukhang nagkaroon ng liaison work. Hindi na po ito magkakaroon ng opposition, and we hope and pray that it will be that way, mga kababayan. Okay, pangalawang punto dito, bagamat sinasabi that Pangulong Duterte can be released on conditions na binanggit ko yung tatlo, yung UN Universal Declaration of Human Rights, yung United Nations International Convention on the Protection of Civil and Political Rights, yung ICC Rome Statute granting and allowing the right of the accused to avail of interim and conditional release for as long as there will be a custodial authority or custodial country that will be available para sa kanya, and mukhang available na. At ang pang-apat ay mukhang hindi na po magtutuloy-tuloy pa ang oposisyon ng prosecution, at ang panglima, hindi pala talaga mandatorily required. Salamat, Manong Eric. Roslyn Padrique. Hindi pala mandatorily required si Pangulong Duterte to be physically present. Kaya ito po dapat ang ginawa ni Torre at ni Marcos. Kung talaga sila po ay hindi nagtaksil at hindi para sa political persecution at political demolition ng Duterte Political Group, mandatory din po sana yon sa Rome Statute na dapat ipinresenta sana si Pangulong Duterte sa isang local court kung saan siya kinuha. Ibig sabihin, kung Villamor Air Base, Pasay yan. At doon po sa local court kung sana ipinresenta siya at ginamit ng tama ni Torre ang kanyang utak, subalit dahil siya ay robot lamang ni Marcos at nila Romualdez, dapat po nagkaroon kaagad ng petition for urgent interim release sa local court pa lang sa Pasay. Kasi yan pala ay allowed
under the Rome Statute. And under those circumstances na sinabi ko, under the United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights, any accused, any person of any nation na sakop po ng United Nations, even hindi ka pa sakop ng UN, there is a universal protection for you to avail of your conditional liberty sakaling nagkaroon ka ng kaso o anumang legal problem sa isang international tribunal like the ICC, which was categorically and systematically denied of President Duterte due to the political envious and politically insecure na uri ng pamunuan ni Marcos. Ngayon, inihain ang opisyal na paggiit nitong mga karapatang sibil at politikal ni Pangulong Duterte that under the Rome Statute, a person accused, especially if the evidence prevailing are weak, cannot be compelled immediately to appear and become physically under custody of the ICC. Therefore, there is a high possibility that President Duterte will be released to a custodial country. Sige, okay na po tayo dyan para lamang po magkaroon ng reprieve o ng pagkakataon na makapahinga po si Pangulong Duterte mula sa pressure ng isang pagkakadetine. So, he can be allowed to move around freely, although limited to a certain custodial authority country. For example, kung yan po ay Malaysia, granting na Malaysia, kung Malaysia, di malapit-lapit na po yan sa Pilipinas. I think Malaysia is only 1 hour and 45 minutes or 2 hours maximum by plane, mga kababayan. Kaya maraming salamat po dito sa magandang balita na ito that soon, without any further opposition from the prosecution panel, former President Rodrigo Duterte can be released conditionally with a custodial country. At nagkakaroon po ngayon ng ideya na pwede pong ang custodial country na ito ay nasa Southeast Asia lang. At ang pagkakaalam ko po, ang Malaysia ay isa po sa mga custodial country na pwedeng i-avail ni Pangulong Duterte. Bagamat ito ay malapit sa Pilipinas, at least ito po ay geographically outside of Philippine territory. So mas ma-access po ng mga kababayan niya at ng kanyang mga mahal sa buhay at ng kanyang pamilya si Pangulong Duterte. So he will become a temporary citizen custody of a custodial country. Yan po ang ibig sabihin yan. At ang makikipagbalitaktakan lamang po doon sa ICC ay hindi kailangan ang physical presence ni Pangulong Duterte. Ang makikipagbalitaktakan sa legal battle po ang kanyang mga abogado lang. Yon ay allowed under the procedure of the ICC and even guaranteed under the ICC Rome Statute Foundation. Ayun, klaro ha? Maraming salamat ha. At ito po ay naipaliwanag. So, malamang sa estimate po natin, by the way things are being decided on the motion and petition being submitted to the ICC by the lawyers of Pangulong Duterte, lumalabas po na baka within 15 days to 30 days ay pwede pong makalabas si Pangulong Duterte, granting that all the discussion points and conditions that I have laid down ay mangyayari. So tatlo po yung positive affirmative, no? Una, yung karapatan niya sa United Nations Universal Declaration of Human Rights, yung karapatan po niya hinggil sa International Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Pangatlo po, hindi na siya flight risk, at sa kanyang physical and age condition, hindi na po niya kakayaning magtago pa as a fugitive, and hindi niya kakayaning labagin ang diplomatic generosity ng kanyang bansa. At pang-apat, hindi magkakaroon ng oposisyon ang prosecution at hayaan po ang prosesong karapatan niya na ma-enjoy ang temporary liberty as granted equivalent to a bail petition, o parang nagpiyansa po si Pangulong Duterte. Yan po ay allowed. Pero hindi lang siya muna makakabalik sa Pilipinas. But that is a better situation than being confined in the compound mag-iisang daang araw na po, no, na illegal po na nakadetine. At dahil po dininay ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan ang due process and fundamental right of the president, of the former president, na dapat na avail pala niya itong conditional interim release na dapat sinabi niya sa judge sa Pilipinas pa lang, dito po sa Pasay Regional Trial Court, dapat ginawa yon, na pinigilan pala yan ni General Diwata Torre. Siyempre, robot lang naman siya ni Marcos at ni Romualdez, hindi naman niya alam talaga ang tamang proseso ng pagpapatupad ng batas, because he is not really for the rule of law, but for the role of politicians na nagiging amo at financier niya. Kaya hindi po nasunod itong fundamental na garantiya kay Pangulong Duterte na kung naipresenta sana siya sa isang local court sa Pasay, for that matter, kay nandun man siya na hold at kinustody doon sa Villamor Air Base, pwede po talagang iginiit ng kanyang legal team and even him personally na sabihin niya sa judge, I avail my right
as granted by international conventions and the United Nations, including the Rome Statute, that I will be granted interim release prior to the submission of my personal custody subject to other procedures of the ICC. Yan pala ay allowed, mga kababayan. So kung hindi lang po talagang nagtaksil ng lantaran at napakalubhang pagtataksil, napakalaking bagay po sana na hindi na-deny si Pangulong Duterte ng halos 100 araw na pag-suffer ng kanyang incarceration, persecution, which in the first place, hindi naman pala siya required to be physically in the custody of ICC kahit pa may nakabinbin na akusasyon laban sa kanya. Ayun. So klaro na tayo mga kababayan ha. We will wait while we pray and we continue our vigilance na sana po ito ay magtuloy-tuloy na sapagkat hindi po deserve, hindi po nararapat para kay Pangulong Duterte na sa kanyang edad, sa kanyang pisikal na kalagayan at sa kanyang antas ng ginawa ng paglilingkod at pagmamahal sa kanyang sariling bayan at sa kanyang mamamayan, ito po ang igaganti ng kasalukuyang gobyernong umiiral sa Pilipinas, ang lubhang kataksilan at ang kanilang pagmamalupit, no? That even a professor by the name of Professor Solita Munsud would declare that she was never expecting that Marcos Jr. would be so brutal sa kanyang treatment kay Pangulong Duterte. The word used by Professor Munsud was brutal, mga kababayan, no? So ito na ang panimula ng pagliliwanag that after the conditional release, malaki din po ang possibility that the charges against former President Duterte will be dropped off like hot potato sapagkat lack of jurisdiction po ang iiral dito. Tatlong bagay din na nakikita natin dyan pagkatapos ng interim release na magiging successful. Una, ang Pilipinas ay hindi nasakop ng ICC noong March 18, 2019. Therefore, all other activities related to investigation and case build-up na ginawa noong panahon na hindi na tayo sakop ng ICC at ng Rome Statute will be deemed void ab initio. Meaning to say, from the very start, walang visa. That's lack of valid cause for the ICC to take jurisdiction. Number two, dahil po bogus na ang relasyon ng Pilipinas at ng ICC in terms of Rome Statute, dahil naging valid and fulfilled ang withdrawal of our membership from ICC and from the Rome Statute, ibig sabihin po, wala na talagang legal authority ang ICC para litisin ang anumang reklamo na inihahain nitong mga dilawan, pinklawan, yellow zombies, ang mga communist terrorist urban operatives na nagbuo po ng gawa-gawang kaso at kwentong kotsero na 30,000 ang pinatay o pinapatay ni Pangulong Duterte, 43 lang ang dokumentado nila at yan ay nakakaduda pa. Oh, mga kababayan. So, pwedeng yan ay ibalik. No? Dito na magagamit ang word na remanded. Remand. Kagaya po ng pagbasura ng Senado by using the word remand or return to sender sa basura. Basura naman talaga yung impeachment complaint na yon. Kaya nga walang bisa, walang saysay, walang katuturan. Huwag na kayo magpagulong-gulong pa sa constitutional debate. Naitapo na po, technical knockout na yon. Similarly, ito din po ang patutuhan ng gawa-gawang kwento ng mga komunistang terorista at ng mga alipores ni Martin Romualdez na mga kasama ang Yellow Pink Zombie nila De Lima at Hontiveros na hindi na ito sasakupin ng ICC. By September, most likely, baka mapaaga, during the pre-trial, ay pwede pong madesisyonan that the question of jurisdiction over crime na ina-allege against kay Pangulong Duterte will be remanded to the Philippine state at kayo ang bahala kung anong gawin nyo dyan. Sapagkat yan ay local police operations na kung may problema man. So mga kababayan, ito po ang ating magandang ulat balita talakayan. And I hope before the year ends, by December of 2025 na ito, ay totally po magiging malaya na muli si Pangulong Duterte dahil sa mga binanggit natin na talaga naman pong hindi po ito makatarungan, walang batayang legal at tama, at sa lahat ng anggulo at kung titingnan mo, ito po ay isang sistematiko at malawakang paggamit ng poder at resources ng Estado sa pamamagitan ng administrasyon ni Marcos at Romualdez para lamang po lumpuin at paralisahin ang political influence na mayroon pa rin po sa bahagi ni At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya nga mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko, Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene, Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.